Kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Tatlong bugok na itlog. Pinatikim ni Senator Alan Peter Cayetano. Banat ni Senator Alan Peter Cayetano kay Pinky Lacson. Hindi ka natuta, aso ka na. Asong-aso ng ulol. Binanatan rin po ni Senator Alan Peter Cayetano itong magkapatid na Erwin at Rapi Tulfo. Ipapabinbitag daw ni Senator Alan Peter Cayetano. Muntikan na Marubin Padilla. Oh. Ipabisdak mo na lang, Senator Alan Peter Cayetano. Matindi po yung mga binibitawan ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang live kanina. Talagang binuljak niya at binaon niya itong tatlong itlog na bugok. Iyak ang mga hinayupak. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Nagsiiyakan ngayon yung mga itlog. Pakinggan po natin yung mga banat ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito po ay wristback niya. No? Itong kasing tatlong bugok na ito, si Rapi Tulfo at saka si Erwin Tulfo, ito talaga yung double time na bumabanat kay Cayetano. Kasama itong si Panfilo Lacson. Parang mga bayot nga eh. No? Hindi mo maintindihan kung bakit ganun sila kagalit kay Senator Alan. Kasi nga, nagpapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee hearing si Senator Alan Peter Cayetano at pinangalanan itong si Erwin. Pero ito guys, no, pakinggan natin yung mga banat ni Senator Cayetano dahil meron palang, bakit tinawag na hindi ka natuta, Lacson, aso ka na? Kasi nga, may tuta ngayon si Lacson. Yung tuta daw ni Lacson ay si Erwin Tulfo. May alam si Lacson patungkol kay Erwin. Patungkol sa nakawan sa kaba ng bayan, patay ka. Pakinggan natin si Senador Alan Peter Cayetano. Actually, kahit naman nandun tayo, nasa kanila lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera. Di ba? Lahat ng bag, lahat ng maleta, lahat ng bag, pati libag, nasa kanila na. Oh, di ba? Oh, hindi, libag means dumi. Oh, anong hawak lang natin nun? Ang hawak lang natin nun ay katotohanan. That's why yung iba nating kasama sa Senado ay dati natin mga allies for the truth. Pero napagod nung tumanda na. Di ba? So nung tuta pa lang sila, gusto nila katotohanan. Nung naging aso na, napagod na eh. Di ba? Okay. Ang addict ay hindi magagamot pag hindi niya inamin na addict siya. Addict yan sa sex, addict yan sa sugal, addict sa alcohol, addict sa drugs. Tignan nyo sa US, yung mga anonymous, di ba? Let's say alcoholic anonymous. Ang umpisa mo, hi, I am Pedro de la Cruz. I am Juan de la Cruz. I'm Maria de la Cruz. And I am an addict. Why? Because pag hindi mo inamin, wala. Di ba? So if we're gonna sweep under the rug, ano po ang sabi ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee? Sabi niya, narinig na naman natin yung 18 Marines eh. Paano nyo narinig? Stop muna tayo doon. Gusto ko magkomento doon sa libag. Kasi si Senator Alan Peter Cayetano daw, yung nagiging Senate President, wala naman daw sa kanya lahat ng kapangyarihan eh. Mga pondo wala. Pati nga opisina, wala sa kanya. Inoccupy pa rin ni Tuta Soto. Nasa kanila lahat ng bag. Alam na natin, malita bag. Bag. Pati lahat ng, pati libag. Nasa kanila na lahat. No? Itong tropa ni Tuta Soto. Ayan na po ang maliwanag dyan. Hindi na pala tuta ngayon. Sila, aso na. Tuloy, Senator Alan. Hindi naman nagkaroon ng hearing. Di ba? At siya, marami naman ibang iimbestigahan eh. Akala ko ba, trillion peso march? Kasi nga, ito yung trillion peso na corruption. Di ba? Pero wag, maghanda na lang tayo sa impeachment. Importante yung impeachment. Pero hindi pwedeng impeachment lang. Selective justice yun. Correct. Ano strategy nung kabila?
palabasin na manggulo. Sila nagpapasok sa NBI. Sila nagsabi sa NBI, full battle gear kayo doon. Sila hindi naglagay ng membro. Sila ang hindi nagpausad sa bills natin. Authorized naman sila na mag-BICAM, etc. Di ba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating comms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Nisin ko, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Nisin ko, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million, ginastos ko. Tapos wala. O, unang-una, magaling sa division, si Senator Lacson for two reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang, 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? O, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nanggugulo na nang maggugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang main message natin is good governance, tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break eh? Everyday ngayon, 25 million. So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. O sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang, naka-break tayo eh. Meron pre-trial eh. Diba? So wag natin lokohin ang tao. Na sa Pilipinas, we have a two-party system. Diba? Sabi nung iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Diba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, opposition. Diba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay Hindi, Sara. VP Sara. So ang nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Correct. Diba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na or bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction nung iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na. Na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Inupakan ka na ng ganon. Diba? Ano na lang, maghihintay na lang sa 2028, there will be a day of reckoning. Kasi nga, yung impeachment talaga, wala, zero conviction yan. Malabo ma-convict si Inday Sara. Ano na lang yan, trial by publicity. Yan ang nakikita ko natin. Kaya itong mga bumabanat kay Inday Sara, maniwala man kayo sa akin sa hindi, lalo na yung mga buhaya. Wala yan, kakampi rin yan kay Inday pag hindi si Inday na convict after ng, impeachment. Wala na ho yan, tapos na yan. Wala, ano pa, yung ibabato nila kay Inday Sara, yung confidential funds lang naman, wala naman ang iba. Pag natapos na yan, sa impeachment, napawalang sala si Inday Sara, wala naman talagang conviction, lalo lahok nilang pinapalakas ang kandidatura ni Vice President Inday Sara sa pagka-Pangulo. Tuloy lang natin, Senator Alan. So ganun din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, nagmasama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano ang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Sino yung si 14? Sorry hindi ko alam kung sino yung si 14 na tinutukoy ni Senador Alan Peter Cayetano. Senador si Chis Escudero ba yan? Na siya din yung nangungumbinsi na lumipat kayo.
Tama ba? Correct me if I am wrong. Kasi si Chis yung lumipat. Kakampi nila noon. Tapos nakakumbinsi. So nakumbinsi si Joel Villanueva. Sama-sama na sila ngayon. So baka si Chis, no? Kasi wala akong ideya sino yan si 14. Tuloy, oh. Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, Si Lito si Lito Lapid. Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Correct. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng invento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turns sila. Liberal, kayo naman. Rafi Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila. Tama ka dyan, Senator Alan Peter Cayetano. Sa akin mas matalino nga talaga si Pinuno. Tahimik lang yan. Committee de silencio. Pero, anong ginawa niya? Please siya. Ni minsan, hindi siya bumabanat kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi bumabanat kay Marcolita. Tahimik lang. Pagbotohan, minsan nagkakamali pa. Yung no, nagiging yes. Tahimik lang, pero alam niya yung diskarte. Hindi kagaya dito sa mga tolpo, maingay, kasi alam nila, guilty sila dito sa mga flood control, sa magnanakaw sa kaban ng bayan. Alam mo si Pinuno, kunyari mag-change ng leadership, magiging presidente si Inday Sara, mag-iinday din yan. Kasi kung alam mo naman si Pinuno, kung saan yung marami, dun talaga siya. Bahala dyan, basta ako tahimik lang. Basta ako, safe lang ako. Yan ang pinakamatalinong moves. Tuloy, Senator. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. Ay, oo. In other words, hindi sila tuta. Okay. But dun mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Okay, linawin natin. Si Rafi at saka si Lacson, tuta ng Malacanang. Tuta ng Malacanang, tama? Si Erwin, hindi tuta ng Malacanang. Kanino tuta? Ito, tuloy natin. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, ang nag-usap yan, malamang si Erwin, si Joel, at saka si Chis Escudero. So, Erwin. Tapos itong si Lacson, may alam kay Erwin Tulfo na kababalagan. May kontraktor daw pumupunta lagi. Putang ina mo, Bindalo. Kaya gigil na gigil si Bindalo kay Cayetano, no ba? Gigil na gigil. Ngayon, ayaw na magpa-imbestiga yung Blue Ribbon. Wala na yan. Pabalik-balik lang, papuntahin mo yung 18X Marine. So, ito na nga ho. So, nagiging tuta si Erwin ni Panfilo Lacson dahil si Panfilo Lacson may hawak na sikreto na korupsyon ni Erwin Tulfo. Mukhang yun po yung gustong ipabatid ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero tuta pa rin naman si Erwin ng Malacanang. Kaya nga sila Senate of Malacanang. Mga tuta kayo ni Bangag. Kaso nga lang, tuta ka na nga ni Bangag, natuta ka pa ni Lacson, ano kang klaseng senador? Kasi nga may hawak na sikreto. Parang lumalabas, papit ka ni Lacson, no? Sige. Kontrolado kita, alam ko yung kagaguhan mo dito. Tuloy yun. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Nabubulyaso sila. So ngayon, si Lacson, hindi na po siya tuta, aso na. Ano bang pagkakaiba ng tuta at aso? Ang tuta, maliit pa lang. Sa Bisaya, itoy. Tuy, 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 tuy. Nang ganun pa yan, ginaganon. Tuy, 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 tuy.
Pag aso, malaki na siya. No? Nangagat ng animal. Yan yung aso. So noon, maliit pa tuta. Ngayon lumaki na aso ng animal. Tuloy, oh. Kwento kayo, bitin pa. Mhm. Yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isayin natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung kontraktor na balik-balik sa office mo, yung kontraktor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. Marami. Nako, yung party list, AXIS. Daming kontraktor. Alam ko yung kontraktor na yan na lumalapit lagi sa kay Erwin. Baka itong si Yap. Diba? Naibalita na rin natin yan. Sabi ko nga, sana masilip din to ni Senator Alan Peter Cayetano kung siya po yung Senate President. Dali talaga si Erwin Tulfo dito eh. Yung kontraktor na si Yap na may kinalaman, yung Yap Brothers din. Yap Brothers at saka Tulfo Brothers, magkasabwat talaga. Yung campaign funds ni campaign na funds ni Tulfo, kalahati 100 million. Putsang ina galing sa Yap Brothers. Diyos ko. Flood control. Dawit din yun sa flood control. Baka ito po yung mga sinasabi ni Senator Alan Cayetano na mga kontraktor. Putsa. Talaga naman bendalo. Marami pang iba. Di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na Okay. Aray ka! Hindi na po tuta si Lacson. Aso na po siya. Aray. Asong ulol, kahol na kahol. Parang si Trillanes, sundalong kanin. Puta, pare-pareho lang sila ni Lacson, Trillanes ngayon eh. Mga aso na kayo. Asong naglalaway sa malita. Puta, ang sakit niya, no? Tuta, aso ka na ngayon, Lacson. So, hindi na pala. Ang tuta na lang si Tuta Soto. Ayan. Tuta Erwin. So, ngayon kay Lacson, asong Lacson. Tuloy, Senador. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng Ito pa, aso. dinefine pa. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Ay hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit, pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Diba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Diba? So pasensya na po kayo kung minsan kailangan pong sagutin. Tactical yon. But going back to the strategic, ano ba ang ating trabaho ngayon? To reveal the truth. The truth about the problem in healthcare. How do people get their healthcare? So, pero habang nire-reveal natin, may balik yan So yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Legit pala yung kumakalat sa social media kaninang umaga o kahapon ba na si Senator Alan Peter Cayetano tinanggalan daw ng budget, no, patungkol dito sa yung parang magre-repair ka ng hingi sa inyo ng tulong, parang promissory note, parang ganun. Wala na pala dyan sa listahan si Senator Alan. So totoo kasi sinabi man Senator Alan, matindi talaga yung ginawa ni Bangag, no? Sino ba pinapahirapan dyan? Hindi naman si Senator Alan Peter Cayetano, kundi yung mga taong may mga sakit na nangangailangan ng tulong, lumapit kay Senator Alan dahil alam nila na tumutulong. Paglapit, walang alokasyon, paano na yun?
anong mangyayari dyan? Kawawa naman ho sila. So ito po, ito ay personalan na ho talaga ito. Alam ko utos to ni Baki, no? Tanggalan mo yan para hindi makatulong, para magiging ano yan, magiging pilay sa pagiging senador. Nako. Ginagawa ho talaga nilang weapon yan para sa mga nagkikriticize sa kanila. Basta, ang alam natin ngayon, aso na si Lacson, hindi natuta. Lacson, aso ka na. Putangin na, kasing aso ka na ni Trillanes. Oo nga, tingnan mo yung, naalala ninyo yung Blue Ribbon Committee ni Lacson. Ang ginawa nila doon, di ba mga DPWH, no? Mga regional director, mga engineer, dinala sa Blue Ribbon. Ang ginawa ni Lacson, pinayagan na ipasama sa Department of Justice. So, huwag ka muna magbasa ng affidavit, sumama ka muna sa DOJ. Halatang halata, di ba? Nung pagsama sa Department of Justice, mga ilang oras, 3 oras yata, bumalik. May dala ng affidavit. So, nag-recite ng mga animal. Alcantara yata yun? Alcantara ba yun? Wala na, nabago na yung script. So, marami nang binabanggit, marami nang binabaon. Ang binabaon si Jinggoy Estrada, na walang kinalaman. Yan na, nadali na. Yun yung script nila. Halata ho yun. Yan ang ginawa ni Panfilo Lacson na aso ngayon, sinabi ni Senator Alan. Aso naman talaga. Dito, nagalit po si Senator Alan Peter Cayetano dito, patungkol po dyan sa mga repair ba, magre-refer ka ng may sakit. O, yan, kasi ang pundo rin yan, galing sa DOH. Ito po yung nangyayari. Pakinggan po natin. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture, kasama ng mga nasa vape. Di ba? O, tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, Senator Lacson, sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang TUPAD, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika, at hindi dapat nag-iipitan. Oh, sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. Oh. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. 'Di ba? Walang tinatago eh, walang ano, 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno, sa pag-alam ko. So I respect him even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko re-respetuhin ko? Paano ko re-respetuhin? Eh, di ba, alam ko kung sino ko yun, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos araw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng ako ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair ha, for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi ito pwedeng gamitin sa pagpapamango, which is not true ha, also. Nung nagkaroon ng oil crisis, nung simula nung Israel, open na silang may picture, may pangalan sa pagdidistribute eh. Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong ha. As long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman, senador. Pagpunta naman nila sa congressman, senador, ay dito sa congressman na to kasi kakampi ng Malacanang. Dito kakampi, di ba? So, let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondo to. And I believe him.
When he was chairman of finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to. At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. O, Senator Win, you're now the Senate President. May DOH secretary ka, namumuliti ka. O, the ball is in your hands, di ba? Pero papayag ba tayo? Sa atin, ano ba ang isang weekend? Pero yung may sakit na hindi matuloy yung CT scan niya, hindi matuloy yung MRI niya, hindi matuloy yung dialysis niya, that can be fatal, 'di ba? So sasabihin nyo kami namumulitika, yun ang ginagawa nyo. So sorry, mapupunta tayo sa politika because we have to fight the daily battles. But my point is strategy versus tactics. Daily battles versus the war. The war is really for the kind of Philippines we want. 'Di ba? And yun ang last ko sasabihin, we have to articulate that. We have to articulate. Yan ang mahirap talaga. Para pag ikaw sa panahon ngayon under Marcos admin kasi sa panahon ni Tatay Digong wala naman, hindi naman uso yung ganito na kapag magkikriticize ka sa gobyerno, congressman ka, gigipitin ka, no, yung tatakutin ka na walang pundo pag hindi ka pumanig, sim dito sa Senado, pag ikaw ayaw mong sumunod sa Malacanang, ay gigipitin ka. Wala ganun sa panahon ni Tatay Digong. Talagang patas si former President Rodrigo Roa Duterte. Walang gipitan. Nauso lang ngayon under Marcos admin. Kaya ito si Senator Alan Peter Cayetano, noong talagang mabigat yung ginawa niya kasi tinamaan ng Malacanang dito. Yung Gatchalian Lock, sasabihan pa naman na Senate of Malacanang, di ba? Mga tuta kayo, di Bongbong Marcos. Tapos biglang nagpa-Senate Blue Ribbon Committee. Binanggit ang pangalan ni Bongbong Marcos at ni Sandro, Lisa Baki, dinelibera ng malita. Kaya ganun ang nangyayari. Alam niyo po kasi mga guilty itong mga hinayupak ng mga buaya ngayon. Doon ako punta sa mga sinasabi niya, Senator Cayetano. Nasabi na rin niya noon na kung magpapatulpo ako, hindi ako magpapatulpo sa inyo. Papabitag ko kayo. Alam mo, insulto yan Ibig sabihin, sinabi rin ni Senator Alan, hindi ba na ako magtitiwala dyan sa mga Erwin at saka Rapi Tulfo na yan? Dito na rin ako kay Bin Tulfo. Alam nyo pala itong si Bin Tulfo, no? Mainit pala ang dugo ni Bin Tulfo dito sa dalawang kapatid niya ni Tulfo. Magkapatid ba talaga sila? At sila nag-aaway. Mga putok sa buho ba to, sabi ni Bin Tulfo. Galit kay Erwin Tulfo. No, grabe. Mainit. Di sana ang nanalo na lang sa pagkasenador si Bin Tulfo. Dapat natalo na lang itong si Erwin Tulfo, di ba ho? Mukhang nagkamali ang taong bayan, pero hindi naman talaga yan binoto si Erwin. Ang bumoto dyan ay yung makina ni George Garcia na tumanggap din ng malita, anak ng kanyan. Ito pakinggan natin yung banat ni si Bin Tulfo. Napunta man tayo kay Bin Tulfo. Basta iba yung karakter ni Bin. Alam ko si Bin Tulfo, Duterte talaga ho ito. Binanatan niya yung si Erwin, pakinggan natin. Tulfo baka mo, TULFO. Hindi kami pare-pareho. Kapag nagkasala at nagkamaling isa sa amin, upakan nyo. Pero huwag nyo kaming lahatin. Ang kapalpakan ng isa sa amin, hindi pwedeng maging kapalpakan ng lahat. Tindi. Matagal na ako nananahimik. Buisit na rin ako. Ngayon, maraming issue ngayon sa apelido namin. Apelido lang namin yan. Uulitin ko, kapalpakan at kasalanan ng isa, hindi pwedeng lahatin. Ipabitag mo. Tindi rin tong si Bin Tulfo Hindi, ipabitag mo na, Senador Cayetano, si Erwin at saka si Rapi. Sabi nga ni Bin Tulfo dyan, Huwag isumbong ang mga tulpo sa tulpo. Ipabitag ninyo. Mali, baloktot. Asiwa, wala sa tama, ipabitag nyo. Hindi rin ng mga birada tong si Beta. Alam mo. Ipabitag mo na lang, Senador Idol Senador Cayetano. Itong mga hinayupak, alam mo, salot itong si Erwin talaga, tsaka si Rafi. Sayang, no? Magaling sila sa radyo, magaling sila sa television, magaling sila manggulat, no? Magaling sila manakot. Pero ano pong resulta?
Utang ina, lata rin pala. Paano sumali kayo dyan sa mga mali-malita? Mali-malitang pera na hinayupak, ang dami nyo ng pera, sumali pa kayo? Hindi na kontento eh. Yan sa mga live ni Rap, ang dami ng pera dyan. Di ba Rap? Dyan sa Wanted sa radyo, mga kabit-kabit. Kaya sabi nga ni Bintolpo, ito masabi ni Ben, mga bus. Ito, sabi ni Bintolpo. Mga bus! Hindi ako sangkot sa malita. Si Binbitag ako. Hindi ako bindalo. Puta, no? Hindi rin ako galante. Walang pambigay na 100,000 tip. Si Rap na yan sa Viva Max. Lalong hindi ako yung tumatandang paurong na kuyang. Si si Montolpok. Laging may dalang chismis kay Tweety Bird. Tangina, no? Ito lang yung tolpo na bumabanat sa mga tolpo. Ben Tolpo! Bibay na nata ng mga tolpo. Ito. Meron pang isa. Banat niya. Sabi niya, ang mensahe ko sa'yo, Tol Erwin, kung wala kang gagawing matino sa Senado, mag-resign ka na. Mabuti pa. Sipin mo yung kapatid niyo, pinag-resign si Erwin. Mga walang kwenta kasi. Tingnan mo, mga siraulo. Tingnan nyo, Intindi ng pauso ni Rapi. Talagang walang laman ng utak ni Rapi Tulfo. Kaya mabuhay ka, Ben. Lapit kami sa iyo, Ben. Pabitag namin yung kapatid mo, 2 kapatid mo. Ginawang santo itong si Jewel Villanueva at saka si Chis Escudero. Anak ng kagwang kayo. Anak ng mga kagwang. Mga malita boys, ginawang santo. Pakinggan natin, Gusto ko lang emphasize na ang hero talaga rito ay yung si Senator Chis Escudero at saka si Senator Joel Villanueva. Dahil had it not been for them, the future of the Senate is going to be murky. And even the country, kasi meron akong kaibigan sa intelligence community who told me na slowly but surely it is leading to destabilization. Nakikita niyo naman, di ba? Left and right mga press con, fake na blue ribbon hearing, and kung sino-sino lang binabanggit. So, parang nagda-drum up sila ng support doon sa mga manggugulo. They're stirring up chaos. Ganun talaga exactly nangyari. Pero ngayon, well, let's be magnanimous in victory. So, happy ako, happy lahat, happy ang taong bayan. Pabitag kita, tandaan mo yan. Anong hero? Diyos ko, animal. Ginawa ninyong hero. Dahil yung kapatid mo, ligtas na sa kasalanan. Sa ngayon. Pero maging presidente man si Inday Sara, saan kayo magtago? Makukulong kayong dalawa, magkapatid na Tulfo, sabi ni Ben, ipabitag nyo. Ipabitag natin yan. Nang makulong ang mga animal. Alam nyo, paano nangyayari yun? Si Villanueva, Joel, Judas, at saka si Chis Escudero, ginawang hero. Bayani ng sino? Bayani siguro ng mga buhaya. Yun. Bayani ng mga malitagang. Yun. Bayani ng mga kongresistang mga buhaya. Yun. Bayani ng mga senador na tabla sa kanilang mga buhaya. Yun. Bayani sa Palasyo de Polvoron na tabla rin magnanakaw. Mali-malitang pera. Yun. Bayani nga. Bayani ng mga pumaldo ng mga mali-malitang pera, mga hinayupak kayo. Bayani ni Tuta Soto. Bayani ni Pinky Lacson. Ayan, bayani ninyo. Pero sa mga Pilipino, hindi sila bayani. Mga huda sila. Anak kayo ng mga animal kayo. Alam niyo po, ito na ngayon, yung bayani ninyo, siningil na.
Ginawa ninyong santo. Marami po ngayong mga grupo ang sumisigaw, patay ka Joel Villanueva. So ngayon yung ano mo, yung premium mo na hindi ka kakasuhan. Bakit si Joel lang? Kasama si ano dapat, si Chis Escudero. Ito, group questions delay in filing flood control charges against Senator Villanueva. Bakit si Villanueva lang? Kasama man si Chis Escudero. Yung dalawa, yung mga hudas na to, alam nyo po, nung una medyo na niwala ako na gawa-gawa lang laban kay Joel Villanueva. Pero nung nagsalita si Jinggoy Estrada, sabi ni Jinggoy, ino-offeran kami, lilipat kami sa minority. Para hindi daw kami kasuhan. Si Jinggoy nanindigan, hindi naman ako kawatan. Bakit niyo ako kakasuhan? Ang problema ito, si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva, halatang mga guilty. Ayan, lumipat. Wala na. Yung pagiging santo mo, wala ka na dyan. Santo ka ng mga impacto, mga demonyong magnanakaw. Wala lang, kasi nga, sila daw ni Chis Escudero, yung dalawa sila daw, kasama rin si Jinggoy Estrada siguro. Nung nag-uusap daw sila, 12 sila, wala pa si Bato. Kulong kung kulong. Labanan na lang natin itong korupsyon. Labanan natin yung mga pinagsasabi nila, dapat isisiwalat natin ang lahat ng katotohanan. Kaya ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano, napaka-consistent ang sinasabi niya, katotohanan. Laban sa pagtatakip ng katotohanan. Kulong kung kulong, si Jinggoy lang may bayag sa inyo. Ikaw, Joel Villanueva, mahina ang pananampalataya mo, kaya kung makulong ka na. Day, pakulong mo to, day. Itong hudas na to, day. Pag naging Pangulo si Inday Sara, balikan natin itong mga animal na to. Alam niyo po ba, itong, meron po akong nakitang video, no? Ito sa social media, trending naman, no? Kay Villanueva ba, Ide Villanueva. Grabe, talagang Judas sila, legit. Judas Istas Barabas. Judas Iscariot. Grabe pala yung puri yung tatay niya, Ide Villanueva ba, na sabi niya, kinausap ko si Joel, sundin mo ang inyong konsensya, huwag mo sundin ang mga kaibigan. Anak ng kaguwang, no? Meron pala siyang talumpati sa harapan mismo ng mga miyembro niya sa Jesus is Lord, na pinuri si Senator Alan Peter Cayetano, pati si Bato, sa paglaban daw sa korupsyon. Anak ng kagwang ka, Idi, wow! O ito, pakinggan natin. Pasensya na kayo. Sinasabi ko lang ito dahil gusto kong pasalamatan yung mga taong hindi ko akalain na maninindigan sa katotohanan at katarungan. Tingnan Si mo. Senator Ronald Bato at saka si Senator Robin Padilla. Kasama nila Alan Cayetano. Iilan sila. Tungkulin kong give honor to him, honor is due. Tingnan mo. Give honor to him. Putang na, sa harapan pa ng mga miyembro. Puta na to, satanism. Ako sa akin, kinikilabutan ako dyan eh. Totoo lang. Nung narinig ko, puring-puri niya pala si Robin Padilla, Senator Bato, Bongo, Cayetano. Sus ko, tumitindig daw para sa katotohanan. So ano nung anyari, Edi, wow. Ba't nabaliktad? Ba't yung anak mo, pinayuan mo, lumipat ka na kasi kasuhan ka? Kaya binabas kayo ng sarili ninyong mga miyembro. Yung isang miyembro ang sabi, sus, kung nagpakulong ka, masumanga pa kami sa inyong mga miyembro kami ng inyong simbahan. Dahil alam namin ikaw ay ito ay political persecution at nanindigan ka, nagpakulong ka dahil sa inyong pananampalataya. Wala eh. Hindi nanindigan, takot maghimas-riyas. Kung wala kang kasalanan at alam mo, kaya mo itong lusutan sa korte, sa Digan Bayan, dahil hindi ka naman kurakot, bakit ka natatakot? Lalo na hawak mo Biblia. Puta, anong hawak mo? Biblia ba ng Panginoong Hesukristo yan? O Biblia ni Lucifer? Wala. Sabi daw ng mga miyembro, ikis. So matutunaw yung miyembro diyan sa JIL, Jesus is Lord.
Kasi nga, pag sinasabi mong Jesus is Lord, o salita ng Diyos, di ba? Magpapako ka sa cross. Kasi pastor ka, kaya nga nagiging pastor ka kasi handa ka sa mga ganyang bagay, persecution, papako ka, kasuhan, wala kang kasalanan. Kasi pinagdaanan niya ni Hesus Kristo eh. Nagpapako sa cross si Hesus Kristo. Walang kasalanan para maligtas lang yung may mga kasalanan. Eh sana yun ang ginawa mo, isinabuhay mo. Yung pagiging pastor mo, isinabuhay mo, yung pagiging sektaryan mo. Ilan na bang miyembro ng GIL? Ano nang update? Bawas na ba? Baka 3 na lang sila miyembro. Pa-update naman, no? Kasi hindi na po yan, Jesus is Lord. Ito na daw yung bago nilang pangalan ng relihiyon nila. From Jesus is Lord to Junior is Lord. So, GIL pa rin. Marami tuloy lumalabas ngayon ng mga memes sa GIL. Wala kayong magawa. Kasi yung anak ninyo, pati kayo, congressman din itong si representative din si Bak. Di ba? Yung tatay. Ito naman, senador. So, hindi kayo makakaligtas sa mga bashing sa inyo, bakla sa inyo. Ako sa inyo, i-dissolve nyo na yung relihiyon nyo. Wala na yan. Nadungisan po ni Joel Villanueva yung GIL. Mantakin mo, Jesus is Lord kayo, tatawagin kayong Junior is Lord, o BBM is Lord, Judas is Lord. Eh yun ang nakikita ng taong bayan, reflection yan kung ano yung ginagawa mo. Pero kung nagpakulong ka, kagaya kay Jinggoy Estrada, nababas ba si Jinggoy? Hindi. Marami pong sumuporta kay Jinggoy ngayon. Sabi nga ng ibang mga DDS, pag si Jinggoy tumakbo sa pagkasenador, panalong-panalo ho ito. Eh, boboto namin at ikakampanya. Bakit? Nanindigan siya. Sabi niya, wala akong kasalanan. Pinipilit nila ako lilipat sa minority. Ang kapalit kalayaan, ang kapalit walang kaso. O ito na nga ho, tinatamasa ngayon ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero. Ligtas kayo sa pansariling interes. Pero sa interes ng maraming Pilipino, bagsak kayo. At nagmistulang mga bulaang propita kayo. At pati relihiyon ninyo, yung pananalita ninyo, wala na. Bagsak na bagsak kayo. Hindi po reason yung, kaya ako baliktad kasi ipapakulong ako. No, puta, manindigan ka. Anong Biblia gamit mo? Biblia ba ng Christianity? O Biblia ng pagkademonyo? Dali kayo. So, mas okay yung hawak na Biblia ni Jinggoy at Senator Alan Peter Cayetano kaysa hawak na Biblia ni Villanueva. Anyway, dinorog ni Senator Alan Peter Cayetano, pinaiyak itong 3 bugok ng mga itlog. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa
katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.